Hi Aries, mid-month, mid-August 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan nyong marinig ngayon. Okay, mensaheng gabay lamang po. Tayo po ay general reading, so syempre pa, just only take what resonate. Aries, mensaheng gabay para sa iyo, para sa taong maring makapakinig nito. Mid-August, message. Guidance para sa isang Aries. Anong kailangan marinig po nito? Mid-month of August 2025. Okay, may gustong umangat dito. Tayo pa yung live na live sa Black Up. Ayan. Alam ko hindi nyo makita yung kalahatan ng paglapag ng baraha. Pero huwag kayong mag-alala. Mapapanood nyo rin naman po ito. Guidance for you. Aries, August, mid-August po. Energy check. Okay. Page of Pentacles. The Page of Pentacles ay narito. Ace of Wands, Eight of Cups is in reverse, King of Swords reverse, the Chariot, ay pa tayo. The Pages, Page of Wands, Page of Pentacles. So, marahil, ito pwedeng kusang ihain ng universe or kusa niyong papaangatin sa inyong mga sarili. Ano yan, Moonchild? Yung enerhiya, yung energy na parang kayong mga bata. Umangat yung pagiging young, childlike. Or, parang nasisimula kayo sa una. Lagi kong na-mention yan sa mga pages. Bagong pahina, bagong chapter, bagong ganap sa buhay nyo na hindi pa huli ang mga huli ang pagkakataon. Hindi pa huli. Ang mga gusto nyo pang gawin, pwede nyo pang simulan ngayon kahit nasa mid-month na tayo. Kasi usually, di ba, may mga plans tayo, may mga tayong plano, minsan napupornado sa unang araw ng buwan. Pero kahit nasa mid-month na tayo, parang ganun yung pinakamensahe, may kakayanan ka na sumubok ulit. Yes po, the Eight of Cups. Sumubok ulit mula sa ilang pagsubok ng buhay. Aces, Pages, new beginnings guys ang aking nakikita. Or sabi ko nga, why not? New inspiration, new motivation, mga bago. Meron ba kayong new project sa trabaho? Tayo ay general message ha. Pwede itong mag-apply unang-una na sa inyong mga sarili. Yung kayo mismo as an Aries. Bilang mga nasa first house, yung mga kagustuhan nyo, yung mga goals nyo, mga nilulook forward nyo. Page of Pentacles, guys. Manifestation card. Panghawakan nyo, nakita nyo, nakahawak na kayo dyan. Hold your vision. Kung ano yung kayo, kung ano yung nakikita nyong kayo, 6 months, a year from now, may pang long term po. Kung ano mang pundasyon ang gagawin nyo ngayon, I feel with your cards, Aries, na merong long-term effect. Okay? Magbe-benefit ka dito in the long run. At itong ilang tao na nasa paligid mo, pangalawang nakikita ko dito ay pamilya. Especially kung meron na kayo, baka dito mag-apply yung bata, pagiging bata, or meron na kayong kids. If ever, for some of you, yung ilang plans niyo dyan, connected din sa romance. The Eight of Cups, meron bang sumusubok ulit mula sa ilang trials, ilang pagsubok, challenges, new beginnings, renewal, reconnection, reconciliation? Yes guys, possible yan for some of you mid-month of August. If ever, hindi to mag-apply doon, okay? Pwede pong sa pamilya, as I mentioned, buhay asawa, or trabaho, the King of Swords, yung reversal tayo ha, pwede mag-apply sa inyo mismo or pagdating sa inyong mga boss, katrabaho. Parang, umangat yung pagkaseryoso, yes, but at the same time, hindi lang kayo nagtatrabaho, pero nag-e-enjoy or may enjoy nyo din ang inyong mga buhay paggawa. Mid-August. Meron po bang travel, kahit sa simpleng pagpaplano? It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel, or maybe ito ay isang pinaka-advice to travel. Pero iba-iba tayo dyan ha.
kung saan nyo mapapaangat yung pagiging young, yung pagiging masaya naman. So, maaaring naging seryoso or nagiging seryoso ang mga bagay. Lately, if ever man, maybe ito yung sign to pause. Na okay lang, it's okay to step back, to recharge your energy sa inyong paraan ha. Of course, tanungin ang sarili, sino bang inspirasyon mo? Or kanino ka ba bumabangon? Kanino ka higit na lumalakas? Sinong pahinga mo? Deserve nyo yan mid-month of August. For some of you, single, ayun na na-mention ko. Single, well, couples man kayo or no matter what your relationship status, may pagbabago, may bagong opportunity, someone new, why not? Ayan. Ang ganda. Alam ko matamis, pero ito yung nakikita natin. Other messages, ihabol ko ito. It could be unexpected for some of you. I'm getting a message dito. Pagdating sa communication, the King of Swords kasi ay nandito po. If ever, kahit over the net lamang ito, the Eight of Cups, okay, maaaring merong someone na magkumonekta sa inyo, makipag-communicate, makipag-usap, kahit sa simpleng hi's and hello, Aries. Bakit ganun yung nakukuha ko dito? And I feel na it could be unexpected. Parang hindi nyo inaasahan. It could be out of the blue. Pero along with your other cards, positive naman. Or maybe ito yung pinaka-advice din na papaangatin yung pagiging flexible and adaptable sa situation. On fire, umaangat yung kayo. Stay inspired, Aries. And dito yung determination, yung inspiration, motivation, lahat na. Sa mga natitirang araw-linggo ng buwang ito yung umaangat na guidance para sa inyo, mid-month of August 2025, Aries. Hi Taurus, mid-month of August 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Nag-take to tayo. Sa intro pa lang, bumabakal na si Moonchild. Yan po kasi tayo ay live na live sa ating TikTok. Babalikan ko po kayo maya-maya. Taurus, para sa iyo, mid-August, energy check tayo para sa tao po na maaaring makapakinig nito. Message for you. Mid-month of August 2025, anong kailangan yung marinig? Anong ganap? Mensaheng gabay po. Ayan o. Taurus, add lang tayo. Nagpakita na naman si Ace of Wands. Nakababagsak lang kanina. Ace of Wands, King. Five of Cups, both are in reverse. The Emperor. Pages, Page of Cups, Ten of Swords, Three of Cups, reverse. Parang gusto ko pang mag-add ng isa. Sandali. Kunin ko to. Eight of Wands. Okay. Taurus. Unahin natin, buhay karera. Buhay career, trabaho, negosyo, ano man po ang inyong pinagkakakitaan, pinagkakaabalahan. Tayo po ay general reading, just only take what resonate. Kiclaim na ba natin to? Agad-agad, claim na natin to. Lalo pa kung dumaan kayo sa ilang pagsubok. The 10 in astrology kasi is about sa career. Along with your other cards, I'm getting a message dito na merong healing, recovery, if ever meron kayong pinagdadaanan. Of course, kaakibat na dito yung kita, kung saan kayo kumikita sa trabaho. Kung nakaramdam kayo nung ilang poot, ayan, hindi po kailangan katakutan o laliman. Although may lalim ito, this is the Ten of Swords. May 10 espada na nakadikit sa kanya, nakadagan. Pakita natin sa live. Ayan guys. Pero, claim natin ha, na ito'y malalagpasan. Ayan na naman si Moonchild ang tamis-tamis na naman. Totoo yan. I-claim natin na walang forever. Ayan, especially yung mga hindi kadalian yung pinagdadaanan. Hindi kayo mananatili dyan. Aangat kayo. Magle-level up kayo. Meron kayong pag-angat.
Meron at merong pwedeng nakapupuna sa inyo. It can be someone higher ups, your boss, a client, a VIP, the emperor ay narito. Actually, it could be unexpected para sa ilan. Baka ito'y something kaya parang ang ilan ay, why, naririnig ko kayong moonshot, imposible yan. Hindi guys, walang imposible. Baka hindi nyo to kasi inaasahan or parang malabo kasi yan ngayon, moonchild. Well, umaandar kayo, the 8 of Wands po ay narito, may magandang flow pagdating sa buhay, trabaho, pera. 8, infinite. Kung hindi yun mag-apply, kasi iba-iba nga tayo ng posisyon, okay, ng sitwasyon, it could be achievement. Okay, meron kayo matatapos, ito yun, dadaan kayo sa recovery, meron kayo makumpleto, merong awards, merong honors, claim na natin to, or kahit sa simpleng appreciation, mapupuna at mapupuna kayo guys mid-August. Kasi nga, andito yung pagiging boss-like nyo, leader-like, yung inspirasyon nyo, yung pag-angat ng enerhiya nyo rin, as long as alam nyo rin sa inyong mga sarili, na patuloy kayo nagsho-show up, patuloy nyo sinashowcase sa showtime, ang inyong kakayanan, the 3 of Cups. This one is in reverse, a reminder for some of you to go out sa yung comfort zone, if ever andito, pero iba-iba kasi tayo sa healing, hindi nyo kailangan madaliin. So more on, unang-una sabi ko nga, money, career ang aking iniiwan po, guys. Okay? So may magandang possibility po dyan. Or especially itong work nyo ay may kaugnayan po sa ibang bansa, para sa ilan sa inyo, or nasa social media, nasa broadcasting. Bakit ganun nakukuha ko? Yes po. Pag-angat ng inyong mga bosses. Yes, gamitin nyo yan. Meron kayong strength dyan. This is the time, magandang pagkakataon to present something. Again, not the time, mid-August, para maging secluded kayo or manatili kayo sa inyong mga comfort zone. Ito lang naman ay kung handa kayo. Ayan, pati si Moonchild nagugulat kasi 10 of Swords ay narito. Kasi baka nandito pa kayo, no? Nagpapalakas pa kayo, nasa healing kayo, nasa proseso ng pagpaghanda. Ayan, sa mga bagay. Pero, ayun, yung una kong nakikita. Other messages, may hugot, no? If this is about love, the Page of Cups, 3 of Cups, kung magiging open kayo, guys, someone new rin yung nakikita ko sa inyo, Taurus. If you're single, pero kasi nga, kung andito kayo, kasi nakikita ko parang dumadaan pa kayo sa healing, sa recovery, at iba-iba tayo dyan. Sabi kasi ni Moonchild, meron Yes, meron. Pero, timing lang. Okay, kapag ready ka na talaga, physically, mentally, emotionally, kung magiging open ka dito, sa ilang tao, yes po, it could be one of your network sa social media, kasi yung na-mention ko kanina pa, ilang connection, friendship, teammates, workmates. Kung bubuksan mo lang ang bataan. Charot. Hindi. Bubuksan mo lang ang iyong puso. Pero again, baka ito kasi baka merong ilang person dito na magbigay daan patungo kay the one. May pag-spark sa inyong mga love life and romance. Ace of Wands, Page of Cups. Ay, dito po. Paano naman kaming mga couples, Moonchild? Yes, may travel ba kayo ngayon? Or may ilang plano? Baby, pagiging young. Hindi po isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Pero baka dito, meron kayong pinag-heal, meron kayong pinaghahandaan, physically, mentally, emotionally. I'm getting a message dito for some of you na meron nagpaplano na kayo to have a baby. Why not? Or kusa nga angat ito, may baby blessing, meron kayo isi-celebrate, sumasang-ayon ng doggies. Baka may bagong member ng doggies sa family. Diba? Lahat na, ipinasok na ni Moonchild. Pero, maganda. Parang babalik kayo sa ilang plano nyo or patuloy nyong hinahangad sa inyong buhay. Ayan. Ano pang ma-add ko? Pahinga rin pag may time, guys, ha? Nakikita ko yung pagiging seryoso at the same time, pagiging young. Pahintulutan yung
sumaya ang inyong mga sarili. Deserve nyo yan. Celebrate. Celebrate your small wins. Celebrate nyo yung kayo mismo sa relasyon man or bilang isang single. Deserve nyo yan. Ito yung umaangat na may patahol pa ng mga doggies para sa inyo. Mid-month of August 2025, Taurus. Hi Gemini, mid-month of August 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig ngayong mid-August. Gemini, energy check tayo. Kamusta kayo? Anong kailangan yung guidance, advice ang dapat marinig right now? Gemini, para sa taong nakikinig ngayon at maaring makapakinig nito. Gemini, Ace of Pentacles ay narito. Kahit pa tayo, may sumasama sa kamay ko. Hindi natin pipigilan ang ilang baraha. Ace! Alam niyo, sipag ng aces kanina pa from Aries. New beginnings, new opportunity, money opportunity, new, lahat na new, yes. Claim na natin to. Page. Ay, eto na. Pages, new chapter sa inyong mga buhay. Pag-ibig, why not? Ito po, wala tong label sa deck na ito, pero para siyang the lovers. Kita mo. Pakita natin sa live. Gemini. Hapit na hapit ka dyan. Charis. Parang hapit na hapit ka. Couples, in a relationship, why not? The Three of Swords. Gemini is in the 3rd house, but regardless, for some of you, especially, ulahin na natin. Usaping pag-ibig, relasyon, the chariot, that is connected sa emotions, 7, relationship, partnership. Especially for some of you na dumaan or patuloy na dumaraan, Gemini, sa ilang pagsubok, sa ilang challenges when it comes to your love life. Okay. I see healing, recovery. May pag-aayos, reconnection, reconciliation. Especially nga po kahit sa simpleng tensyon or nagkaroon kayo ng misunderstanding. Then, the Page of Wands, Ace of Pentacles. Claim na ba natin to? Siyempre naman. The High Priestess. On a soul level. Page of Wands. Actually, si Page of Wands, connected din ito sa spirituality. Okay, umaangat. Your love life will be on fire. Gusto niyo yun. Actually, astrologically, mag-a-apply to. Ipapasok natin yun kasi sobrang mag-a-apply. Kita mo may papuso dito, pero naka-reverse, regardless, meron pong mahi-heal. Pero it can be emotionally, physically, mentally, financially, may healing. Mid-August, guys. Speaking of pag-init ng buhay, love life, yun yung una ko nang naiwan dito eh. Mars, si Mare, ayan, si planet Mars, the planet of energy, action, fire, yung init na aking na-mention, it will enter, actually. Tama, right now, nasa inyo ng mga 5th house. Ano yung 5th house, Moonchild? Heart, love, romance. Yes po, kanina pa actually, puro love tayo. Love is in the air, mid-August. Kahit ghost month ngayon. Pero, umaangat, kanina ko pa naman mention yan kung kayo'y nakapakinig from Aries hanggang sa inyong sign. Na sana'y magtuloy-tuloy, mapupunan yung ilang kakulangan. Mapupunan kayo ng pag-ibig. Love, love, love. Love is in the air, kumbaga. Sa-success ang mga situation. Alam ko ang tamis, pero walang imposible. Lalo pa if this is something na papaangatin nyo, hindi lang sa mga tala. Okay? Hindi lang sa mga pangarap nyo pa. Pero yung faith na meron kayo sa proseso at syempre pa sa kanya. Na-mention ko na spirituality o na spiritual yung nakikita ko. May pagtanggap, may pagkapatawad. At isisentro nyo yung inyong mga faith. Maging ano pa man po ang inyong religion. Marahil ito yung pinakamensahe rin for some of you. Okay. Pages. Page of Wands. Aces. Ace of Pentacles. Manifestation.
manifesting, ano man yung mga gusto niyo pang ma-reach sa buhay, relasyon, especially, unang-una, partnership. Hindi po yan imposible na mapanghawakan nyo na, matanggap nyo na. Okay? New chapter. Pagdating sa sektor ng love life, romance. Paano naman kaming single moonchild? Yes, new love opportunity, new love interest. Kung paangatin mo po, kung kayo'y ready naman na, at ito na, nagiging ready na kayo. Iba-iba kasi tayo sa proseso ng healing, guys. Iba-iba tayo dyan. So, take it easy. Just because sinabi ni Moonchild, nakita natin sa cards mo na ready ka na, ready ka na talaga. Syempre papakiramdaman nyo ang inyong mga sarili. Pero kung magiging bukas kayo, on fire po. Maring merong someone na parating. Or, kung andito na kayo, sa dating stage, bilang, ayan, sabi ko nga, hapit na hapit. Kapit na kapit kayo dito, may parang the lovers. Ayan, no? Kung meron na kayong kinikilala, getting to know each other best, enjoy nyo yan. Okay, enjoy nyo yung sitwasyong ito. At yung expression, communication, very important yan. At meron pang ikalalalim po. Yes, may ikalalalim pa. Again, on a soul level, yung connection na aking nakikita. Moonchild, wala dyan yung aking mga pakiramdaman pa ngayon. Wala dyan yung focus ko. Single. Then, maaring ito ay may kaugnayan sa mga gusto niyo pang gawin. Gusto niyong tahakin, paangatin, money. Or pagdating sa inyong paglalayag, travel, regardless na ha, kung saan kayo, kung anong sektor o kung anong relationship status niyo ngayon. Pero, na-encourage kayo ng baraha, nabuksan niyo ang inyong mga mata, malawak, marami kayong pwede pang matutunan, madiskubre, mapuntahan, limitless. Papaangatin niyo yung mga, kasi si fifth house, ang lawak niyan yung passion niyo, kung ano yung sinasabi ng inyong mga puso. Huwag niyong baliwalain. This is the time na magandang pagkakataon, mid-August, to have fun, enjoy. Ayan. Deserve niyo yan. Deserve niyo ang maging masaya. Okay. Andito yung strength. Pagka-extreme. Yes po. Other messages, kung hindi yan mag-apply, meron bang mag-a-apply abroad or nag-a-apply ngayon pa lang? Guys, Gemini, ang daming nais iparating ng baraha sa inyo. Anything connected, international. Meron ba kayo naayos? Travel, papeles, travel documents, visa, passports, limitless, as I've mentioned. May magandang opportunity. Or anything connected sa communication. Bilang umangat dito ay 3. Ace of Swords. As a Gemini, you're an air sign. Technology, travel, communication, social media, andito na po yan lahat. Merong opportunity, maring makatanggap kayo. Something new, something maring hindi rin naasahan ng ilan sa inyo. At dito, of course, merong magiging masaya. It's a sign, celebration. Life is a celebration. I-enjoy natin to, ha? Other messages. Kung hindi pa rin yan mag-apply, Moonchild. Tayo po ay general message. Of course, just only take what resonate, ha? Okay. Yan na. Konektado pa rin ito sa boses nyo. Speaking of your, of communication, use your voice, meron kayong power dyan. Angatin nyo yan, best time to na i-showcase nyo yung nais nyong sabihin, iparating, best time to present something sa trabaho. At kayo'y mapupuna, mapakikinggan. Babalik ako, guys. Kasi nakikita ko dito yung family, the lovers, healing, recovery, new beginnings. On a spiritual level, especially kung ito po ay iniangat nyo sa kanya, ito ay parte na ng mga dasal nyo. Gemini, hindi isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo, pero ito yung mga pagkakataon. Maraming nagtatanong, tayo ay live na live kapag tayo naka-public live stream tungkol sa pregnancy. I do not accommodate pregnancy questions po. Pero ito yung mga pagkakataon kasi po kusa po yan umaangat sa baraha. Ha? Walang control. Kusang messages na ipinapaangat nito at ito yon. Ito yung mga panahon na yun.
Meron akong nakikitang baby blessing. For some of you, single, hindi ka pwede dito. Hindi tayo part dito. Okay, for some of you, na ito na yung nilulook forward, i-claim na ba natin to? Manifestation card, Ace of Pentacles, New Beginnings. Okay, meron po. Kung hindi to mag-apply sa inyo mismo, reversal tayo. Pwedeng mag-apply sa ilang tao sa inyong paligid, members, family members. Maring may balita, impormasyon na parating tungkol sa mga bata. If ever hindi yan mag-apply, meron na kayong mga anak ngayon, maring higit nyo silang bigyan ng prioridad ngayong mid-month. May ilang ganap pagdating sa mga bata. Sabi ko nga, celebrate. Or maybe, ito yung pinaka-advice, more quality time kasama ang mga bata. Or papaangatin nyo yung enerhiya na para kayong mga bata, deserve nyo ang maging masaya. Una't huli, piliin nyo ang maging masaya. Ito yung maangat na guidance, advice, messages para sa inyo, mid-month of August 2025, Gemini. Hi Cancer, mid-August, mid-month of August 2025, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig ngayon. Energy check tayo. Guidance para sa isang Cancer. Para sa taong maaring makapakinig nito, mid-August, message. Guidance for you, Cancer. Kamusta ka? Mid-August, mid-month of August 2025. Guidance para sa isang Cancer. The Moon. You are ruled by the Moon. Ikaw na yan mismo, unang umangat. But this one is in reverse. Regardless, the Moon, kahit pa yan ay baliktad rin natin, ang buwan pa rin yan. Tus! Ay, nagugulat si Moonshag. Bilang isang Cancer din myself, nagugulat ako sa barahan natin. Pero, 2 and 2. May significant number ba ito sa inyo? May significant sa inyong buhay? Ako meron 2-2. Ang birthday ni Moonshag, 2-2. Para sa akin ata talaga to. Nahatak-ata enerhiya ko. Sandali. Para sa atin to. May umangat. Ay! Sandali. Gugulat si Moonshag. The 10 of Swords. Cancer, Cancer, Cancer. Mid-August. The 8 of Cups. Paisa-isa. Handa ba kayo sa ilang messages? Hindi ko tatamisan. Mensaheng gabay lamang po. 7 of Wands. Ngayon pa lang nakikita na ni Moonchild ang mga sitwasyon at nakaka-relate na tayo, pero the 6 of Swords, 6 and 8 of Cups, the Temperance card, reverse. 2 and 2 kasi nga right now nasa Leo season tayo, guys. Nag-highlight ngayon ang inyong mga second house of income, money, wealth. Diyan pumapasok ang matatawag na hard-earned income. This is something na magmumula, patuloy na nagmumula po sa inyong ipinaglalaban, pinagsisikapan pagdating sa posisyon sa inyong work. Ayan, pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. So, i-claim natin na yes, maaaring ang kaperahan, ang pera, money, marahil ito yung tumatakbo sa inyong mga isipan lately. Yes po, 2 and 2. Ayan o. May isang hindi klaro. May pagkakataon, may confusing, overwhelming ang mga ganap ngayon. Sobrang makaka-relate dyan ang Moonshot. Dami nating iniisip sa kaperahan. Pero ilaban nyo ang bataan, guys. Huwag nyo isuko. Although, I will be honest, medyo painful ito. Hindi kailangan katakutan yon. Physically, mentally, emotionally, financially, merong struggle ako nakikita, yes. At maaring kaakibat ito yung yung 8, money rin to, 8 of Cups. Parang merong susubok sa inyong mga pasensya, the Temperance card. This one is in reverse. So, reversal tayo, guys, ha. Pwede itong higit na mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid na may connection sa pera. Halimbawa, merong pagkakautang sa inyo or kayong may pagkakautang, maaring merong maniningil, naniningil.
Meron ba? Kay Moonshot madami. Pero, ilaban nyo ang mga sitwasyon. Huwag kayong panghinaan. Patuloy nyo ipaglaban. The Seven of Wands. Yung kayo. Okay? May solusyon to. Note to self. Malalagpasan nyo to. Paangatin nyo yung patuloy na enerhiya at paniniwala na everything is temporary. Itong painful situation, kita nyo, parang pagod na, low-key yung energy, physically, mentally, emotionally, financially. May 10 espada na nakatagan sa'yo dyan. Huwag niyong hayaan na malugmok, bumagsak kayo dyan ng tuluyan. Tulungan ang sarili. Parang sinasabi ko to sa sarili ko, pero tulungan niyo ang sarili unti-unti na bumangon. Huwag kayong pangibabawa ng inyong mga emosyon or yung pakiramdam na wala ng pag-asa. The moon is in reverse. Ito yung duda, yung pangamba, pag-aalala, lahat na. Yung takot. Huwag tayong patatalo dyan at samahan nyo ng dasal. Siyempre naman, alam naman natin how powerful ang prayer. Yes, samahan ng dasal. So, reversal tayo guys ha. Meron akong nakikita dito, sabi ko nga, maaring subukin ng inyong mga PC. Subukin ng pasensya. Especially astrologically pa rin, ano? Si Mercury right now is currently in retrograde. So, may ilang delays, tension sa pagkikipag-usap, komunikasyon, misunderstandings, may ilang glitch. So, ito, kayo na tong higit na maging bigger person, walang perfect. Hindi tayo perfect, pero hanggat kaya, tulungan ng mga sarili na merong purpose kayo. Okay, kung bakit andito pa ang isang Cancer, kung bakit andito nanlalaban mula sa ilang pagsubok ng buhay. Okay, para kasi hindi maidadaan to sa mabuti. Itong person na to, I feel, I'm getting a message na parang hirap niyang pakiusapan or kayo, reversal tayo. Parang hindi maidaan sa mabuting usapan. So, kalmahan muna. Kung kailangan mo munang mag-pause, take pause, recharge, gawin yun. Okay. Timing lang siguro. Palamigin muna ang sitwasyon. Ay, biglang patawarin si Moonshot na pahay kasi nakaka-apply kay Moonshot eh. Pero, I see support guys. Hindi kayo dito nag-iisa. The Two of Cups, balance. Especially kung kayo may mga partner na matatawag, partner in life, partner in business. Minsan kailangan lang marahil mapangat ang boses. Gamitin ang boses, humingi na ng tulong or ano paman, hindi kayo dito nag-iisa. Okay, or why not? If there's something wala, Moonshot, wala akong makapitan, ako lang, mag-isa lang. I-claim natin 2 na mention ko kanina. Why not? Mid-month of August 2025, meron pong papasok at sasalba. At this is something again, magmumula pa rin po sa inyong patuloy na kinikita. At dito mako-cover yung ilang kailangan yung harapin na bills, payments. Alam ko sa mas practical po ang umaangat sa inyo Cancer this time. Although dito yung emosyon, patuloy na naapektuhan ng mga emosyon. Bilang kayo na to, the moon, you are ruled by the moon. Hindi na maalis yan. Kaakibat ng pagiging practical ay ang iyong pagiging emosyonal na okay lang naman. You're valid. Your feelings are valid. Ay, ganon. Kasi English pa si Moonshot eh. Hindi, nadadala ako sa mga messages guys. Patuloy kayong sumubok sa ilang pagsubok na ito. At meron tayong resolution, masisettle nyo ang ilang kaganapan. Okay? Claim na ba natin yon? Yes naman. Other messages, kung hindi yan maka-apply, Moonshot, okay naman ako. Money-wise, okay naman. Wala namang ibang aberya. Then good for you. Okay? Tayo po ay general message. Kahit pa pare-pareho tayo ng sun sign as a Cancer, magkakaiba po ang bawat isa. Okay, malawak ang astrolohiya. Pero kung okay naman, maybe this is a reminder ngayon pa lang to have that balance. Very important ngayon na papaangatin nyo yung tamang responsibility kung paano nyo pangahawakan ng inyong money. Try to save up. Huwag nyo nang gayahin yung mga nakaka-relate na dito sa ilang messages.
Okay, try to save up, try to budget, or plan. Ayan, yung long-term plans, kung paano nyo panghawakan ang inyong mga pera. Nang mapaangat nyo yung halaga. Okay? If this is about your relationship, Moonchild, paano naman ang buhay, pag-ibig, relasyon? Querida, number 2. Charis. Puro kasi 2 ang nakikita ko dito eh. Lagi nyo lang tatandaan, ito yung pinakamaiiwan ko sa inyo. Lagi nyo tatandaan ang inyong mga worth. Kasi yun yung umaangat dito. You deserve more. You deserve love. Okay? Kung medyo naninimbang na kayo, naging indecisive, overwhelming ang koneksyong ito sa pag-ibig, at merong nagiinit ang ulo, baka ganon, baka dito mag-apply, nawawala ng balance, hindi nyo na ilalaban. Pero okay lang, mag-isip-isip muna, pag nilay-nilayan ng koneksyong ito, best time na i-reassess, i-review. Okay, kasi pag diba, kasi meron nasasaktan dito, guys, hindi nagiging madali. So, do some reflection po. Tapikin ang mga sarili. Minsan, nakapiring kasi ang mga mata nyo. Tunay ba? May kanta to eh. Ay, ipapasok pa ba natin yung kanta? Wag na. Kumbaga, yung tunay na happiness, okay, nagiging masaya ka pa ba? Mutual pa ba? Balance pa ba? Or talagang nilalaban na lang ng isa? Okay? Yun lang naman. Or kailangan nyo munang magpalamig, magpahinga. Iba-iba tayo dyan eh. Iba-iba tayo dyan. Kung kailangan nyo munang mag-pause, gawin yun. Huwag nyong bigyan ng control. Let go. Yes po. Meron akong nakikitang art of letting go sa barahan nyo. Let go of control. Let go of worries. The moon. Let things flow naturally. Walang pagpipigil. Okay? At dyan, mas mabibigyan nyo ng proteksyon yung kayo sa isang relasyon. Lagi nyong tatandaan ng inyong halaga. Mapabuhay pera, karera, or pag-ibig pa yan. Ito yung maangat na may hugot pa. August, mid-month of August 2025 para sa inyo, Cancer. Hi Leo, mid-month of August 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages. Ayan, sumasang-ayon ng mga bata na naglalaro sa labas. Mensaheng gabay lamang po, Leo, as a fire. Bilang kayo yung mga nasa 5th house of fun, enjoyment, yung pagiging young. House of children kayo, guys. Yes. Pagiging young at heart, kid at heart. Paangatin nyo yan. Nagsiselebrate pa rin kayo ng inyong mga birthday. Birthday season. Happy birthday sa inyo. Pero tingnan natin, Leo, anong kailangan nyo marinig? Guidance for you, energy check para sa isang Leo na maaaring makapakinig nito. Message. Leo, guidance for you. Okay. Add tayo. Mid-August. Pa isa-isa, pa dalawa-dalawa. Guidance po para sa isang Leo. Ito na. The 9 of Pentacles, 3 of Pentacles, 5 of Swords. Isa-isayin natin. Okay. Medyo na-overwhelm si Moonchild. Ang dami ito. Para itong sumasang-ayon ang ating gabay. Ayan. Para itong family sector. Wala po itong label sa tarot deck na ito. Pero parang pamilya. Nandyan si grandma, may mga bata. Bilang nagbe-birthday kayo, marahil may celebration sa inyong paraan. Kaano man kabongga or kasimple lang. Or maybe ito yung pinaka-sign, more quality time. Kasama ang mga mahal mo. Mahalaga sa'yo. Okay? 9 of Cups, ito yung happiness, yung fulfillment, yung pagkasapat. Kung nasan ka ngayon, anumang posisyon or iyong sitwasyon, may pasasalamat. Katabing-katabi ng mga taong mahalaga sa'yo. Especially, kanina, unang-una pa lang, intro pa lang, may nagkakasiyahang mga bata sa labas namin. May mga bata dito, especially kung may mga kids na kayo. The 5 of Swords. This one is in reverse. If ever, for some of you, Leo, na merong kinaharap, nito nga nakalipas,
sa trabaho man, tayo ay general reading po. So, just only take what resonate. Or, pagdating sa inyong mga romance, family, claim na natin, kasi nga dito tayo birthday season yon na may pagkakasundo, pag-aayos, yung pagka at peace. Okay, mawawala yung kahit sa simpleng tensyon at mabubuhay yung enerhiya ng pagkakasundo. Okay, gusto niyo ba yon? The Queen of Wands, Ten of Wands, the Hermit. Okay. So, isahin natin. Nine of Pentacles is in reverse. The Fool. Para may gusto pang sumama. The Page of Cups. Leo, Leo, Leo. So, parang dami yung iniisip, no? Ulong lang natin, guys. Patawarin. Sobrang imbalance ni Moonchild. Ang daming bitbitin, lalo pat kung kayo yung mga breadwinners, providers, or talagang kusang umaangat po yung sense of responsibility na kailangan meron kayo maibigay, ma-share sa mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Parang ikaw yung liwanag, ilaw sa tahanan, na ang ganda, okay? Kahit na parang andito kayo sa season nyo, kayo yung nagse-celebrate, pero kayo yung patuloy na nagbibigay or gustong magbigay. So, kung magiging practical pa ako dito, baka sa sobrang busy, baka dito pa rin yung pagiging productive sa work. So, kaya marahil unang-unang bumagsak na dito, yung ilang connection sa family, sa mga mahal mo, mahalaga sa'yo, ay para iparating na pahinga rin. Okay? Or maybe, reversal tayo guys every time. So, pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Meron nang nakakamiss sa inyo. Maybe a sign, sabi ka nga, to spend more quality time kasama sila. Okay, iba-iba tayo ng paraan dyan. Meron pang pag-travel sa inyo. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Kahit short trips lang, or kahit dito lang sa inyong mga tahanan, yung connection, ayan, para makabuo kayo ng bagong memories together. Deserve nyo yan. At meron ako nakikita ang kasiyahan. Ito yan, yung happiness. Yung fulfillment. Yung joy. Deserve niya yan ngayon. Kasama ang mga mahal mo. Mahal mo, your personal relationship, couples, attached, married. Ayan. If ever hindi ako maka-relate dyan, Moonchild, other messages, ito may connection po sa ilang katrabaho, teammates, workmates, friendship, or kaugnay ito sa trabaho, dito kayo higit na maglalaan ng panahon. For some of you, guys, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Marahil kaya nagsibagsakan yung ilang cards dito upang marinig ng ilan sa inyo yung ilang messages pa. Okay? So, ayun yung pinakaunang umaangat dito. May ilang bata rin. Kanina pa umangat yung energy ng mga bata. Yung pagiging young at heart, kid at heart, as a Leo. Kayo yun eh. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Yung pagiging bubbly nyo. Pagiging life of the party nyo. Yes po. Paangatin nyo yan. Deserve yun yung happiness. Oo. So, move forward tayo. Balik tayo sa buhay, karera, trabaho. So, meron ako nakikitang bagong simula or merong opportunity na parating mid-August, mid-month. So, may ganda, may something ganda. Yung passion, yung init, andito. Parang nag-i-spark or mag-i-spark kasi may pag-aayos. Although, hindi na mawawala dyan yung ilang bigat. Siyempre naman, wala namang madaling trabaho. This is something inaalayan or pag-aalayan nyo ng enerhiya. Pero, kung ipopost nyo yan, malalaban kayo, patuloy kayo magiging bukas sa ilang possibility. Hindi nyo pa man yan totally maramdaman. The Hermit kasi, the Queen of Wands, both are in reverse. So, maaring merong tahimik lang. Okay? Maaring tahimik lang na nakapupo na sa inyo. Tahimik lang na nakikita kayo na, ay, ang galing nito ni Leo. Ang sipag niya, hindi yan nababalewala guys. Tahimik niyang ino-observe kayo. It could be your boss, someone higher ups, your client. Yes po. And in time, namumunga kayo, Nine of Pentacles, 9 and 9.
nagle-level up kayo. In time, marireceive mo yung tamang justice na deserve mo. Lalo pa kung hindi nyo isinuko, gaano man minsan kabigat yung ilang obligations sa trabaho. Inilaban nyo tinapos nyo, kinumpleto nyo. At yan, marami, maganda yung aking nakikita. In short, hindi rin po nababaliwala talaga yung patuloy niyong pinaghihirapan at pinagsisikapan. Kumbaga mamumunga. Okay, yung efforts, yung sipag-tiyaga ay pwedeng maging nilaga. Yes po, merong manok dito Ayan pag ganito pala kasi yung ating phone. Pakita natin sa live. Tayo po ay live na live. Ito yung resulta, guys. 9 of Pentacles. This one is in reverse. Sabi ko nga, slowly but surely, umaandar kayo, umaangat kayo. Magiging tinolang manok ang mga sitwasyon. Lalo kung ngayon pa lang, mid-month, ay patuloy kayong bumubuo ng pundasyon. Yung bawat pagsisikap nyo, uulitin natin, hindi po yan nababaliwala. Positive possibilities. Patuloy lang, tuloy lang, laban lang. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig. Mid-August, mid-month of August 2025, Leo. Hi Virgo, mid-month of August, mid-August 2025. Ito na po, ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Virgo. Para sa isang Virgo na nakikinig ngayon or maaring makapakinig pa, tayo ay live na live sa ating Black Up. Ayan. Anong kailangan mong marinig? Message? Virgo, mid-August, mid-month of August, guidance for you. Alam niyo, ang sipag-sipag ng aces para sa lahat. From Aries until sa inyo, nakakakuha tayo ng ace, opportunity, new beginnings, manifestation. Manifestation card, money, opportunity, ace of pentacles. Ayan panghawakan nyo na, tanggapin nyo na, ipahayag nyo na. Yung mga gusto niyo pang ma-reach or matanggap sa inyong mga buhay, kaperahan, relasyon, guidance. Okay, I guess okay na to. Ace of Pentacles. Okay, the Ten of Swords. Ihuli natin siya dito. Seven of Cups, King of Cups, Five of Wands. Okay. Queen of Wands, reverse. Virgo, Seven of Wands, reverse. The Six of Swords. Okay, so along dito sa unang nakita natin na maganda, ang ganda, limitless, positive possibilities, may ilang opportunities offer, clients, projects, ang dami, Virgo. Magagandang posibilidad. Pakita natin sa live. Meron kayong pagpipilian. Hindi kayo mawawalan. Pero, parang kaakibat nito, I will be honest, especially when it comes to your career, for some of you guys, Virgo, tayo po ay general reading. Just only take what resonate, ha? It could be unexpected for some of you. Maaring meron tayong nakikitang tension, challenge, or magiging challenging yung ilang bagay, sitwasyon, tao, pagdating sa trabaho. Para sa ilan. Si Mercury kasi right now, still currently in retrograde So, maaring, kahit sa simpleng tension lang to, hindi kailangan laliman or katakutan, misunderstanding, miscommunication. And this is something wala namang forever. Malalagpasan. Maaring subukin ang inyong mga PC. Subukin ang inyong kakayanan kung paano nyo bibigyan ng proteksyon ang inyong mga posisyon. Okay. I'm getting a message dito para sa ilan sa inyo na maaring merong ano lang naman to, it could be unexpected. Wala naman tayong control sa kung anong pwedeng maganap sa mga trabaho, kahit sa simpleng halimbawa sa schedule nyo at work, may ilang pagbabago at minsan parang ang hirap mag-adapt, ang hirap sabayan.
or merong mag-iinit ang ulo, yes, meron akong nakikitang ganun. And yung pinaka-advice na ating nakikita dito, syempre pa, mahirap to, pero mahirap all the time, pero you have to stay positive. Again, di natin mapiplease ang lahat ng ito eh. Yung mga tao sa paligid nyo. Pero meron kang control. Paano mo to pangahawakan? Talikuran. Ayan no, sumasang-ayon. Talikuran yung makakapag-iwan sa inyo ng ilang negativity, negative energy, hindi sa tatakbuhan, especially if this is something problema talaga. Kumbaga, mag-recharge muna, sumasang-ayon yung ilang, why not, baka distractions ito. Sandali lamang, wait lang po, patahimikin natin. Tayo ay nagbabalik na may mailaban natin. Ayan o, alam nyo, may mga nagtatalo po sa labas. Nasakto po sa inyong mga Virgo, yung aking na-mention na tension. Ito yan guys. Yung ilang tension at work or sa ilang nakakasama nyo, ilang tao sa paligid. If not, 7-7, partnership, relationship, marriage. May ilang tension ako nakikita Virgo na hindi madali. Okay? Ang hirap bigyan ng proteksyon. Yung sarili or yung posisyon, yung relasyon. So again, it's okay na mag-pause muna, mag-recharge. This is something marahil hindi madali. Could be physically, mentally, emotionally, or even financially. Tayo po ay general reading. Stay practical between your emotions. Okay, at dito sa I am getting a message dito. Sabi ko nga pag-protect sa posisyon, kaperahan, relasyon, lahat na. Yung practicality over dito sa pagiging emotional. Ayan. The King of Cups. May hugot, pero in time, magiging maayos din yan. Yan lang. Sapat na paniniwala na meron at merong bagong simula. Kaya marahil una, binitawan na tayo dito. Yung oportunidad, yung opportunity ng pagbabago, hindi natatapos sa hindi kadalian ang inyong sitwasyon. Okay? Malalagpasan yan. Other messages, kung hindi yan mag-apply, pagdating sa usaping pera, andito kasi yun, hindi na babaliwala. Ito na naman tayo. Yes. Kung nag-struggle lang ilan sa inyo financially, okay, claim natin. Kasi andito yung hindi nyo pagbitaw Andito, 7 and 7. Kung sabi ko nga, hindi kayo mawawalan. Meron at merong suporta. Meron at merong nandyan. Support sa ilang tao sa inyong paligid, support sa trabaho, or suporta sa higit na praktikal sa gobyerno. Ayan. Kasi po, may ilang sitwasyon dito, gobyerno, sa bangko, sa mas practical guys. Meron at meron kayong pagkukunan ng kaperahan, financially speaking. Depende sa sitwasyon, kung saan kayo parang nahihirapan po dito. Sa lahat ng ilang bumabagsak sa inyong baraha, may tension man, okay, paangatin nyo yung ilang goals, yung ilang nilulook forward nyo pa, huwag nyo sukuan ng bataan. Okay, kung ano yung nakikita nyo pang kayo 6 months, a year from now, yung growth sa relationship, may healing, may recovery, malalagpasan. Okay, sabayan lang, patuloy na pagiging flexible and adaptable sa mga sitwasyon. And very flexible sign naman kayo guys. Makakayanan nyo ito, ma-handle nyo ito. Marahil ito lamang ay isang challenge kung saan higit rin kayong pagtitibayin ng panahon at ng ilang pagkakataon. Okay, meron ditong ilang aral kayong mababaon. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig na may hugot pa mid-August 2025, Virgo. Hi Libra, mid-month of August 2025. Mid-August, eto na tayo. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Of course, mensaheng gabay lamang po. Ayan, biglang alam nyo, nag-start. Kaka-start lang natin, wala namang ingay kanina, pero parang may gumagawa bigla sa kapitbahay. Pero Libra, anong kailangan nyo marinig ngayon? Message? Mid-month guidance po para sa mga taong ito.
Mensaheng gabay, may tumalo na. Libra, guidance for you. Okay. Mag-add tayo ng ilang messages. Okay, pages. Isa-isahin natin. Patawarin sa ilang ingay. 9 and 10 of Swords, Libra. So, hindi kailangan laliman or katakutan ito. Pero meron 10 espada na nakalagan. Yes, dyan pa lang. Could be physically, mentally, emotionally. Tapikin din ng sarili, okay? Baka minsan may mga pagkakataon kasi umaangat dito ang ilang oportunidad. Baka hindi mo masyadong nararamdaman na. Of course, sa part na ito guys, kayong higit na makapagsasabi, hindi po isang medical advisor si Moonchild. Physically, mentally, emotionally, listen guys, listen to your body, okay? The Tower, this one is in reverse, baka hindi sa mga pagkakataon na hindi nyo inaasahan, ay biglang meron pala kayong dinaramdam. Okay? So, very important, mid-August, napapakiramdaman nyo yung kayo. Baka nakukulangan kahit sa simpleng pagtutulog lang or talagang meron kayong pinagdadaanan. Meron kayong kailangan healing. Healing, guys. Ay, pati, speaking of healing, this one is in reverse po. So, isang indication, Libra, na dadaan kayo sa recovery, okay? Especially kung ngayon pa lang nararamdaman nyo na parang hindi kayo masyadong okay, physically, mentally, emotionally, the 9 of Swords. Everything is temporary, Libra, malalagpasan yan, okay? Mapangahawakan, or sabi ko nga, hindi po isang medical advisor si Moonchild. Kung meron talaga kayo dinaramdam at in a way, baka binabaliwala ito ng ilan sa inyo, this is the time, best time to consult sa isang professional. Or meron ba kayong dadaan, para sa ilang dadaan ba kayo sa ilang procedures? Napakalawak nito guys, ha? Healing po. Healing. At reversal din po ang enerhiya natin every time. Pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa ilang tao sa iyong paligid, pamilya, especially mahal sa buhay. Ito, para siyang the lovers, wala po siyang label, walang pangalan ito sa deck na ito, pero para siyang mahal mo, mahalaga sa'yo, mahal mo sa buhay. Meron kayong pagdadaanang, ano yan? Okay, other messages. So, hindi yun mag-apply. If it's not about you nga. Ito nga, about sa mahal sa buhay, members of the family, or yung partner mo. Tayo po ay general reading. Of course, just only take what resonate. Gamitin nyo ang inyong mga boses or merong marireveal. Merong balita, informasyon. Yes, merong something revelation. And I will be honest, it could be positive or negative kasi the Tower po ay narito. Ito yung wala tayong control. Wala naman talaga tayong control sa kung ano mang pwedeng ihain sa atin ng universe. Pero meron ka raw dito control, Libra, kung paano mo ito pangahawakan. Okay? Yes, it could be unexpected event, information, balita, or even secrets po. Na marahil pwede nating i-konektado dito sa 10 espada na narito. For some of you. Okay? Maidagdag natin yun. Other messages, baka naman tinatawag lang kayo ng pahinga. Okay? Physically, emotionally, recharge, mid-August. Recharge your energy, guys. Okay lang to pause, magnilay-nilay sa mga ganap sa iyong buhay. Ayan. Moonchild, hindi pa rin ako maka-reflect dyan. Ito na tayo. Pagdating sa career, money, opportunity ang nakikita ko, guys. Manifestation card. Magandang pagkakataon ito na paangatin mo ang boses, as I mentioned po. Especially for some of you na naghahanap ng trabaho ngayon or meron kayong gustong i-present sa inyong mga trabaho. Present something na magandang chance, okay? Kasi andito opportunity guys, manifestation, panghawakan nyo na kung ano yung nakikita nyo sa inyong buhay paggawa ngayon pa lang, may success. Yes, sa success. I see na merong achievements, it could be a bonus, recognition, or kahit sa simpleng appreciation, may something ganda.
Hindi man agad-agad para sa ilan, pero maganda po yung progress pagdating sa inyong mga kaperahan at buhay karera. I see new beginnings, new chapter para sa inyo ngayong mid-August. Okay, boses ang umaangat, why not? Pagdating sa social media, kung kayo mga influencers, ayan, or mga, ano tawag dito, affiliates na nauuso ngayon, ayan, kung nahingi kayo ng science, magandang pagkakataon ito. Be ready. Be ready. Of course, physically, mentally, emotionally, or even financially, you have to be ready. Along with your other cards, parang pinaghahanda na kayo ng universe para sa mga bagong page, bagong chapter ng inyong buhay. Yes po, kaakibat marahil konektado tong ilang na ma-mention ko. Sa ngayon pa lang ay napagninilay ang ilan or napagdadaanan nyo na hindi ganun kadali. Note to self din to kay Moonchild. Ito po ay malalagpasan, may dahilan, at ito ay para rin sa inyong higit na ikatatatag. May purpose, kumbaga. Ikatatatag saan sa buhay, negosyo man, trabaho, buhay karera, or pamilya, mahal sa buhay. Laban lang, tuloy lang, iting umangat na guidance para sa inyo. Mid-month of August 2025, Libra. Hi Scorpio, mid-month of August 2025, ito na po. Ang inyong reading, kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayon. Guidance, energy check, Scorpio, sa taong maaring makapakinig nito. Kamusta kayo? Mid-August po. Mensaheng gabay para sa mga taong ito. Ayan, kumpol. So, hindi natin ito pipigilan. Ang bawat before and after guys, shuffle natin tong mabuti, of course. Tingnan natin, isa-isa. The Sun. The Judgment card, this one is in reverse. The Devil. Hindi kailangan katakutan or laliman, this one is in reverse. So, meron mga ilang reverse na baraha, hindi ibig sabihin, hindi rin okay. Ace of Cups, Three of Cups. Okay, gusto ko pang mag-add. Page of Pentacles, Seven of Swords. Okay. So, Scorpio. Ano na to? May lakad ba kayo? May lakad. Andito ang umangat yung ilang taong mahalaga sa'yo. Especially, friendship, circle of friends, teammates, workmates, andito na lahat. Parang meron kayong ilang sabi ko, maaring puntahan kung saan kayo magsasaya. It could be, maaring ito in a way, why I'm getting a message, pinaplano nyo na or naiplano nyo na before, pero napornada. Diba yun yung mga lakad na yung mga lakad na hindi matuloy-tuloy, pero pag hindi pinaplano at biglaan, dyan yung mapapaangat yung energy. Parang umangat yung pagiging young, or mapapaangat yung pagiging sociable nyo. Yung inyong mga social sector, kasama itong ilang mga tao sa inyong paligid. May opportunity po. Okay? Why not reconnect or reconnection ito or even reconciliation for some of you na hindi naging okay, especially nitong mga nakalipas. And this time, kahit over the net ito, magkakaroon kayo ng kamustahan. Kahit sa simpleng highs and hellos lamang. Ayan, dito makakabuo kayo ng bagong memories together. Yes po. Kung dito pa rin tayo, sa una ko nang na-mention, nakita ko si Ace of Cups, the Three of Cups. If this is someone talaga na, kumbaga, nakasamaan ng loob or nagkaroon kayo ng tensyon, may kaunayan ba sa pera? Kasi ay dito, si Seven of Swords, medyo nagulat ako. Dito, merong may reveal, merong aangat na katotohanan, merong i-confess na, sabi ko nga, may pagtanggap naman. Or sabi nga nila, mga bagay naman ay maidadaan sa mabuting usapan. So, best time ito, mid-August, to talk, communicate. Communication is the key. Ayan, meron kayong kailangan i-discuss sa sitwasyong ito. At ito ay merong solusyon, may resolusyon. Okay, malalagpasan nyo yan. Ayan. For some of you, Moonchild, di ako makarelate. Dito pa rin tayo sa energy ng ilang taon na nakikita natin. Ilang
Kakonekta nyo, kaibigan, katrabaho, pamilya, lahat na. Tayo po ay general reading. For some na moonshot, malabo, wala akong kaibigan. Why not? Kung magiging open ka, mid-August, kahit over the net lang po ito, ay meron tayong nakikitang new connections, new friendship, new love interest, why not? Si Venus right now, astrologically, mai-share ko sa inyo, double check lang natin ha. Oo nga, kasi kahit si Moonchild, hindi solo ang mga galawan sa planeta. Yes, umiikot-ikot yan guys. Right now, si Venus ay nasa inyong mga 9th house of international connection, international matters abroad, LDR. For some of you, may pagbibigay diin, may paglalim, andyan ng enerhiya at oportunidad para mas mapalalim ang koneksyong ito. Or sabi ko nga kung single kayo, why not try to mingle? Kung ready lang naman, hindi kailangan madaliin guys. Kung handa lang naman kasi umangat yung opportunity na mayroon namang chance. Pero kung andyan pa lang kayo sa day one, kumbaga starting from scratch, kinikilala ang bawat isa. Sabi ko rin dito, baka meron pang umangat na detalye, impormasyon, meron pang mai-confess. So, kalmahan, huwag kayong magmadali, huwag kayong mainip. Get to know each other first. Okay? Okay. Move tayo sa ibang sitwasyon. Kung hindi yan maka-apply sa inyo, guys. So, meron ba kayong mid-August patuloy pa rin na nakikitaan natin ng pagiging busy, productivity sa buhay trabaho na ang ganda kasi meron at merong blessing of work. Ay dito yung chance para makapag-provide pa kayo lalo. The Six of Pentacles. Balance, especially for some na mga breadwinners, providers, or talagang aangat ng kusa pa rin yung sense of responsibility na kailangan meron kayong maibigay. Okay? At hindi yan imposible. Hindi yan imposible. Actually, the Sun, the Six of Pentacles, kung medyo cloudy ngayon, the Devil, parang merong nagpipigil or natatagalan ba ang pagbibigay? Eto guys, tayo ay reversal. Reversal again, pwede mag-apply sa inyo sa sitwasyon or sa ibang tao sa inyong paligid. I feel dito na merong enerhiya. Financially, especially, work-wise, lalo pa kung naramdaman nyo na itong medyo na-delay. Alin yun? Na-delay yung pera, na-delay yung bayad, yung bonus. Claim na natin na merong parating. Okay, andito yung energy, paniwala. Stay positive. Kaya yung pinaka-advice. Be positive sa situation. Darating yan. May dahilan lang. Baka nagkakaroon ng ilang negativity, negative energy, pero may kaliwanagan po. At the end of the day, marahil malaan nyo. Baka dyan naangat yung confession or makita nyo yung rason. Ano yung dahilan? Sa huli, ano man yan, lagi nyo isipin na para rin yan sa inyong ikabubuti. Darating yan sa tamang pagkakataon. Okay, para sa inyo. May apply natin yon. At dito, sabi ko nga, pumasok na eh. Pumasok na yung energy. Meron at meron. Merong solusyon, resolution, may magsha-show up dyan para mapahintulutan yung makapag-provide kayo lalo, makapagbigay. Okay, meron ba kayong kailangan ayusin, kumpunihin, family, the Devil, bakit ganun yung nakukuha ko? I mean, ito yung mga hindi okay, yung ilang imbalances na kailangan yung bigyan ng prioridad sa usaping tahanan, pamilya. It could be your physical home, connected sa physical home, or one of your family members. Marahil meron dyan na higit kayong kakailanganin ngayong mid-August. At kayo itong nandyan upang higit na makapag-provide as I've mentioned. Okay. Ayun, ano pa bang ma-add natin? So, ito last message. Na-mention ko ito kanina sa mga libre, pero i-add ko rin sa inyo, nakukuha ko yung energy. Since andito si The Sun, hindi laging nakaangat sa yan, hindi laging nakatirik, parang sandali. Hindi laging, anong tawag dito? Tulungan niyo ako, tayo po ay live na live. Walang members na pumapasok sa ating YT, pero hindi laging lulubog yan. Di ba? Kumbaga,
Guys, hindi isang medical advisor. Physically, mentally, emotionally, listen to your body. Kasi ang daming ganap dito. Andito yung pagka-busy sa work, yung ilang isipin nyo sa family, sa ilang party invites, social sector. So, yung kayo. Okay, very important to listen to your body, physically, mentally, emotionally. Baka kayo mga si The Sun, si The Devil, Judgment Card, baka kayo pala yung medyo cloudy. Kayo yung medyo nagiging malabo pala. Okay, I mean, yes, merong energy. But at the same time, napapagod din yan. Lumulubog din si Haring Araw. May ilang imbalances. Kahit sa simpleng pakiramdam or simpleng kakulangan, dalawa lang naman yan, kakulangan or pagkasobra si The Devil. So, pahinga rin pag may time. Okay? Pahinga rin. Check about your health, physical health. Hindi po isang medical advisor si Moonshot again. Or meron talagang dadaan. Actually, ngayon guys, sobrang mag-a-apply yan kasi si Mars, tama ba? Kanina si Venus ang na-apply ko, ngayon si Mars naman, si Mare. Si planet Mars, which is the planet of energy, oo nga, ay nasa inyong mga 12th house. 12th house of healing, hospitals, connected po sa hospital si si 12th house. Kung aking i-apply, malawak po si 12th house. Kung aking i-apply lang naman sa mga baraha mo. Okay? Kung talagang baka kasi I'm getting a message for some of you, hindi masyado na pinapakiramdaman ng sarili or binabaliwala yung nararamdaman. So, huwag kayong mag-alinlangan to check dito sa mga professional, sa mga expert na pwedeng makatulong sa inyo. May solusyon, as I've mentioned, baka dyan yun mag-apply. So, reversal tayo guys. Kung hindi yun mag-apply, baka ito, konektado dito sa ilang taong mahalaga sa'yo at mahal mo. At ikaw yung nandyan para bigyan sila ng patnubay or mag-aalaga, titingin sa kanila. Ngayong mid-month of August 2025, Scorpio. Hi, Sagittarius, mid-month of August 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Sagittarius, mensaheng gabay po. Energy check tayo para sa taong pwedeng makapakinig nito, Sagittarius, mid-August. Guidance for you. Kumpul sila. Hindi natin pipigilan pero ang dami nito. Kukunin ko yung nakita natin, yung naging visible, okay? Tapos, mag-add ako ng ilang messages. Sagittarius, okay? Okay. The Seven of Pentacles, the Magician, Ten of Wands ay narito. The Tower. Six of Wands. Queen of Pentacles. Three of Wands. Okay. So, meron kayong makukumpleto. Meron kayong matatapos. Ito for some of you, malamang Moonshot, meron akong natatapos. Meron akong nagagawa. Yes naman. Sasuccess ka na dito, Sagittarius. Wala nang paligoy-ligoy pa. Okay? Especially kung, ayan na, nag-apply na, meron kayong pinunan na ilang kakulangan sa buhay karera, especially po. Yes po, the 6 and 10 of Wands, ito yung ilang bigat, ilang obligations, responsibilities na inisa-isain nyo, ayan o, 7 of Pentacles. Inisa-isa nyo, tinrabaho nyo, binigyan nyo ng focus, ng enerhiya, and this time, mid-August. Claim na natin ito na may pag-angat, marirecognize kayo, mapupuna kayo, hindi nababaliwala yung bawat paghihirap nyo. Or maybe this is a reminder for some of you, tayo po ay general reading, especially kung parang patuloy kayong sinishake ng universe, parang hindi pa rin ganun kadali. At andito pa sa punto na may ilang bigat, may ilang dalahin, may ilang hindi ganun kagaanan panghawakan. Guys, ito yung lagi kong na-mention, note to self, ito kay Moonchild eh. Lilipas yan. Okay, huwag niyong bitawan yung mga pangarap niyo. Huwag niyong bitawan kung ano yung nakikita niyo kayo 6 months, a year from now. Hold your vision, Sagittarius. Malawak, malayo pang pwede niyong marating. Okay? Ayan. Other messages, 3. Nakita ko yung 3. The Magician, this is a sign of Mercury. Yung energy ni Mercury, it's all about communication, connections, collaborations, partnership, 7 of Pentacles, or pagdating sa inyong mga buhay
pag-ibig, relasyon kay Rida number 2, charis. Hindi, kumbaga, general message guys, just only take what resonate. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Magkakaiba ng binibigyang diin or prioridad. So, piliin nyo lang yung ilang mensahe ni Moonchild ha. Yung iba kasi, ayan no, biglang may pa-reminder si Moonchild ay kailangan lahat ng ma-mention ko at parang kailangan mag-apply sa lahat. So, hindi po ha. General reading tayo. So, ayun. Ano na yun? Naalala ko kasi may nag-comment ngayon hindi daw siya maka-apply. So, kasi iba-iba tayo guys. Ayun na nga, nawawala tuloy si Moonchild. Meron ba kayong partnership na binubuo? Or merong parating na opportunity? Yun, na-mention ko na, collaboration for some of you na nasa social media ang work, influencers, affiliates, may parating na oportunidad para maipamalas nyo ang inyong kakayanan. Ito lang, katabing-katabi kasi ni Ten of Wands in the Tower para sa ilan, papakiramdaman ng sarili kung kakayanin ba. Yes to opportunity, sabi kasi ni Moonchild Diyan kayo success, yes po. Pero sabi nga nila, especially if this is something extra work, extra income, of course, kaakibat po niyan ay yung extra responsibility. So, papakiramdaman din ang sarili kung kakayanin ba ng inyong energy. Siyempre, gusto natin na maibigay yung best doon sa ibibigay sa inyong trabaho. Okay, yun lang naman. Merong agreements, partnership akong nakikita na ang ganda. It could be unexpected, guys, the Tower, unexpected invites or opportunity. Gusto niya yun. Or sabi ko, meron kayong tinatapos na project, meron kayong ilo-launch anytime soon, or ngayon pa lang, mid-August, na meron ako dito nakikitang ilang support din. Hindi kayo dito nag-iisa. Sabi ko nga, kompleto. May mga kompleto. Kompleto, Ricardo, ang menudo. May mga taong pwedeng handang tumulong sa inyo. Pamilya, kapareha, partners, ayan, andyan na lahat. Okay. Ayan, ano yan? Other messages, kung di pa rin yung mag-apply, ito kaakibat nung sa success sa project, sa trabaho, Sagittarius. Aangat na dito, susunod na yung independent nyo, pagiging independent, financial independence. Dito, mas mabibigay nyo yung ilang mga kagustuhan nyo, hindi lang para sa sarili, pang sports pa. Hindi yung mga kagustuhan yung ma-share sa ilang tao sa inyong paligid. Meron at meron pong papasok na pera. Gusto nyo yun? It could be unexpected. The Tower kasi umangat Yes po. At medyo marami to. Gusto nyo yung marami? Yes, guys. Kompleto Kapag medyo, ito pwedeng may connected connection sa ilang na-mention ko, work, partnership, money. Actually, sandali. Andito kasi tayo ngayon. Saan? Lagi ko na na-mention ko na ito marahil, astrologically, sa mga general card readings natin, kung hindi nyo pa man naririnig kay Moonchild, ipapasok natin sa Jupiter bilang siya yung inyong mga planet ruler. Jupiter. This is your planet ruler, Sagittarius. Jupiter is the planet of luck, wealth, money. Right now ay nasa inyo pa rin yung mga 8th house. 8th house of money. Yes, guys, maipasok natin yung ilang na-mention ko about money. 8th house is about other people's money. So, meron at merong papasok. Until next year to, guys. Meron at merong papasok na pera. Hindi kayo mawawalan. At baka marami to. Jupiter again, planet of luck, abundance, pinakamalaking planeta, parang si Moonchild, kasing laki ni Moonchild. So, magandang pagkakataon din ito na pag nilay-nilayan nyo ang usaping ito. Kung nanaisin, best time ito to consult a financial advisor. Lalo pa kung sobra-sobra yan. Baka naman. Charis. Magical. Kompleto kayo, guys. 8 house ang lawak niyan. Merong success. Kung hindi ito something Moonchild, wala akong work ngayon. Why not? Hindi sa inaano ko kayo, pero may something luck. 8 house is about other people's money. Kung hindi mag-apply sa inyo mismo, sa mga kapareha nyo, couples, married,
may magandang balita ang iyong mga asawa sa inyo kaparehas. Of course, dito hindi lang sila yung magsasaya, kundi kayo rin. O meron kayong maipapanalo. Yes po, may mapapanalunan sa aking nakikita. Maipapanalo nyo ang laban sa bataan. Huwag nyong sukuan kung ano yung nakikita nyong kayo. Sabi ko nga, ngayon pa lang, 6 months, a year from now, hindi imposible na yan ay maging magical, kompleto, masaya. Hindi kayo mawawalan. Ito yung guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig mid-August 2025, Sagittarius. Hi Capricorn, mid-August 2025, mid-month na tayo. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig. Ngayon, bilang gabay, energy check tayo para sa mga Capricorn na maring makapakinig nito. Message. Guidance, Capricorn, kamusta kayo? Okay. Guidance. Hindi kailangan katakutan kung ano man ang umaangat sa baraha. Meron lamang po itong kalakip na mensahe. Add pa tayo, Capricorn. Okay, may masama sa kamay ko. 9 of Wands, reversed. The 3 of Wands, the 4 of Swords ay narito. The Death card, di kailangan katakutan. May kalakip lamang yan. Na message, ito para siyang the lovers sa deck na ito. Wala po siyang label. The lovers or pagdating sa partnership, King of Pentacles, 7 of Pentacles is in reverse. Capricorn. Buhay career. Pagod na ba ang lahat? Charis. The 4 of Swords kasi ay narito. Bilang kayo mga Capricorn, hindi nyo pa man yan ma-realize ay very hardworking kasi kayo. Hindi kayo natitinag, hindi kayo papatalo. Saan? Hindi sa ibang tao eh. More on you, sa sarili nyo. Wala kayong, alam nyo to, or maybe kailangan nyo marinig, wala kayong ibang higit na kalaban, kundi ang inyong mga sarili lang din. Okay? Guys, umangat yung pagiging leader nyo, boss-like, pagiging entrepreneur. Pero ito tayo, sabi ko nga, una pa lang, pagod na ba? Baka hindi nyo, ito na naman tayo. Kanina pa umaangat yung enerhiya, baka pagod ang ilan. Actually, si Mars, which is the planet of energy right now, ating sa inilap ay nasa inyong mga 10th house of career. Ayan, dito nakahiga na kayo. Kasi meron kayong patuloy na tinatapos, the Death card. O inaasikaso, proyekto, negosyo, andyan na lahat at meron niyang matatapos. Maibebenta niyo yan, mauubos yan. Claim na ba natin? Yes naman. Okay, at kung ayan, umangat na yung magandang resulta. Guys, yung resulta ha, lagi ko pong na-mention, kung ano man yung umaangat sa barahan nyo, maaaring ito lamang po yung kondisyon sa situation na inyong kinakaharap or kakaharapin, pero yung resulta, yung outcome at the end of the day, ay wala po sa mga baraha. Okay, of course, at the end, it's all up to you. As long as nandito, nanlaban ka, humapit ka, hindi mo binitawan ang bataan. Nagsikap ka, tingnan. Yes, something will end to make room for something new. May mga bago pa. Dumadaan kayo sa mga pagbabago, transitions, at para yan sa higit na ikatatatag nyo, the King of Pentacles, improve nyo sa inyong mga buhay, karera, or negosyo. I know, yun yung pinakaunang umangat dito. Sapat na pagpaplano at huwag kayong masyadong ma-pressure sa buhay. Wala kang ibang kalaban, again, kundi kayo lang din. Kung ano yung mga nagawa nyo na, okay? I-improve nyo pa yung sarili nyo. Kung paano nyo higit na mapapataas or mapapa-level up ang inyong mga sarili. Pahinga lang din pag may time kasi para sa ilan, meron ako nakikitang pagkapagod. Especially kung mag-apply po si Mare. Si Planet Mars, again, ngayon ay nasa inyong mga 10th house of career. So, andyan yung productivity, pagiging busy, at minsan, baka hindi nyo na namamalayan, ay pagod na pala ang inyong mga sarili. Listen to your body, guys. Hindi po isang medical advisor, sumasang-ayon. Hindi, ayan, mukhang kailangan nating mag-pause. Wait lang po.
Ay, hindi tayo pinapahintulutan, babalik na sana ako, pero sana mailaban natin ito, Capricorn. I-add ko lang yung ilang messages. 7, nakita ko yung ito, parang the lovers. Kung kayo mga single, pwedeng mag-apply ito sa matatawag yung partner in business, partner in life, ganyan. 7 is about relationship, partnership, or marriage. Kung kayo may mga asawa na, ay sina merong suporta. Itong suporta ng bawat isa, ayan o, diba? Kahit minsan may ilang distraction sa paligid, ang mga doggies, may mga ilang person of interest kasi na dumaraan. Sandali lamang. Hello, hello, hello. Tayo'y nagbabalik. Sana matapos na natin. Parang may humahad lang. Hindi. Buhay pag-ibig relasyon na kasi tayo. Why not? Or partners. Partner in business as I've mentioned. Magandang pagkakataon ito to spend more time, quality time kasama ang mahal mo. Mahalaga sa'yo kasi may pagka-busy tayong nakikita eh. So maybe meron nang nakamimiss sa'yo or why not? Reversal yung energy. Baka ikaw ang namimiss niya or meron siyang balak na ipasyal ka, i-date ka ngayong mid-August or may plano na talaga. 7 of Pentacles po ay narito. Okay? Or meron kayong ilang plans to travel, why not? The 3 of Wands. Celebrate love, guys. Celebrate love, Capricorn. Sa kabila lang inang kabisihan at pagiging productive nyo, make time out of your busy schedule para makapaglaan din kayo ng oras sa mga taong ito. Or kung kayo may mga anak na, ayan, baka namimiss na rin kayo nila. I'm getting a message na gano'n. Kasi meron kayo tinatapos eh. Para sa mga bagong simula. Para rin sa kanila. Ito yung mga dahilan nyo eh. Tama ba? Yes, your career is on fire, will be on fire, Capricorn. At the same time, a balance. Andito ang usaping pag-ibig. Best time, mid-August to celebrate love sa inyong mga paraan. Okay, so guys, again, reversal yung enerhiya kung hindi sa inyong mga kapareha or malapit sa puso, sa inyong mga puso, mag-apply yung ilang messages at this is something yung nakikita kong bunga, matatapos nyo, yung resulta, yung magandang resulta, i-claim na natin ha, kasi umaangat dito yung pagiging, ayan, no, leader like nyo, boss like nyo, ay kung hindi man sa inyo, sa mga taong ito sa paligid. At dyan, higit din kayong, of course, mabibiyayaan. Mabibigyan din kayo. Hindi kayo mawawalan. Hindi mawawalan. Yes naman. Okay. Ayun. Di ba nailaban? Ang daming poses. Pahinga rin. Baka yun yung pinaka-advice. Mag-pause, mag-recharge ng energy sa dami ng isipin, alalahanin, sa dami ng gusto nyong marating, mapanghawakan. Hindi imposible yan para sa inyo. Okay? Take some time off. Baka ito yon. Do some healing, reflection, mid-August, mid-month of August 2025, Capricorn. Hi Aquarius, mid-August, mid-month of August 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Mid-month energy check para sa mga taong maring makapakinig nito. Aquarius, message. Guidance for you. Mensaheng gabay po. Anong kailangan marinig ng isang Aquarius ngayon? May umaangat. Tumatalon-talon pa nga. Hindi natin pipigilan. May sumasama na, ayan na. Eto, wala tong label sa deck na ito, pero para siyang family, home sector, may mga bata, adyan si granny. Pakita natin sa live, tayo ay live na live. The Four of Cups, so maaaring ito ay may connection sa pamilya or kung meron na kayong mga anak. Two of Pentacles, this one is in reverse. Alam niyo, mga to kanina kay Miss tayo po ay live na live sa ating TikTok. Ayan. Humarap. Umangat to kanina kay Miss Ed, sa kay Miss Moya na parehong Aquarius. So parang nandito yung pagiging busy and productive sa work. Or may ilang isipin kayo between work, money, family, relationship. Andito na lahat. Tayo po ay general reading. So may ilang imbalances, yes. Kasi parang nagja-juggling kayo dito sa dami ng ganap, sa dami ng isipin. So take it easy. Take everything one day, one step at a time. Balance is the key. So, isa-isa lang.
Okay, no pressure. Parang ganun. Tingnan tayo sa isa na. The death card, di kailangan katakutan or laliman. Patuloy kayong dumadaan sa transitions. Transformation, guys. May ilang pagbabago. Yes. Mula dito sa ilang sektor na aking na-mention po. Andito na, guys, kahit pare-pareho kayo ng sign as an Aquarius, magkakaiba po ang bawat isa. Okay, just only take what resonate. Work, family, money, relationship, children, andyan din po. Okay. So, pareho sila bumagsak. Pareho itong walang label po sa deck na ito. Pero para siyang the lovers. Okay. Six of Wands, Wheel of Fortune. This one is in reverse. King of Swords. So, timing, guys. If ever merong ilang delays, kabagalan, success. Claim na natin. Sumasuccess kayo, umuusad kayo, merong progress, may magandang flow. Umiikot yan. Guys, urong ko lang kayo. Tayo, napaka-imbalance ni Moonchild. Tayo ay live na live sa ating TikTok. Okay, isa-isahin natin, ha? Ayan na naman yung mga doggies. Tayo po kasi maaga pa, may ilang person of interest sa bahay, sa kapitbahay. Paano na to? Ayan. Pero, meron pang travel ang ilan sa inyo. Timing, guys, kung medyo natatagalan or may pagkainip, could be connected sa work or for pleasure. Meron, aayon, ikot, the tables will turn kasi katabing-katabi niya. King of Swords, the Six of Wands, umaangat na. Mas maganda yung progreso ngayon. Mas mararamdaman yung magandang flow ngayon. Claim na natin to, ha. Lalo pat iniangat nyo ito, pinaglaban nyo, hindi nyo binitawan, pinagsikapan. Sa mas practical, buhay, karera, or travel sa aking na-mention. Meron ba kayong naayos, inaasikaso, travel visa, passport, documents, or anything in regards King of Swords? Hindi po isang legal advisor si Moonchild. Kung meron kayong iniaangat sa batas, ayan, legal matters, why not ipasok na natin yan? Lalo kung hindi naging magaan yung ilang bagay, wala namang labang madali. Pero pinanghawakan nyo, kinaya nyo, may mga pagbabago po para sa higit na ikaangat o ikapapanalo nyo. I-claim na natin, ha? Merong parating. This is something na tinrabaho kasi. Pinagsikapan. Binigyan ng efforts. At dito napapansin, mapupuna kayo ng someone na katataas. Okay. Ayun ang una kong nakikita dito. For some of you at hindi mag-apply yun, Four of Cups, parang umangat ang family. Sabi ko nga mga bata, pagdating sa relationship, more quality time kasama sila kasi ang dami yung hinahandle dito. Or yung travel na na-mention ko, it doesn't matter kung ito ay short or long distance travel. Spend quality time kasama ang children or merong surprise, unexpected na outing, why not? Kasi nga meron kayo i-celebrate. Meron kayo i-celebrate at ito yung mga natapos nyo na, the death card. Di kailangan katakutan yon. Natapos na gawain, trabaho, proyekto, and next time, mas mapapaangat nyo. Maybe a message to relax din. Okay. As an Aquarius, very futuristic kayong mag-isip eh. Minsan, napapangunahan natin yung isang bagay, hindi pa man nangyayari, andun na kayo. Na okay lang naman. Pero take it easy. This is something unti-unti. Okay? Huwag kayong ma-pressure sa agos ng buhay, tulungan ng sarili, umiikot yan, na wag i-compare ang sarili sa sitwasyon ng iba, or sa kung ano lang nakikita nyo sa social media, why I'm getting a message na ganun. Okay? Pangatin yung awareness na meron kayong sariling timeline, meron kayong sariling path, Aquarius. Balance is the key, prioritization, isa-isa. Huwag madaliin. Okay, ano pa bang ma-add natin? Again, yes, something will end to make room for something new. This is a death card, the Six of Wands. Para saan? Para sa advancements, sa development, ikali-level up nyo, buhay, trabaho, karera. Yes po. So, maging bukas sa ilang possibility na ito na merong pagbabago, patuloy na pagbabago sa inyong buhay, karera, pamilya. Pero at the end of the day, as long as hindi kayo naiinip, hindi kayo nagmamadali, at
pinagkakatiwalaan nyo lang yung process, maganda yung ating nakikita. Powerful actually. Napupuna kayo, higit kayo napupuna someone higher ups, your boss, or a client kung kayo mga kung kayo mga self-employed, ayan, umaangat, baka meron kayong matanggap na something energy, a reward, a recognition, ayan, maganda po yung ating nakikita. So, ayan, may mga ilang distractions tayo sa paligid, pero ito po ang umaangat na guidance advice, laban lang, tuloy lang, ipaglaban ng bataan ngayong mid-month of August 2025, Aquarius. Hi Pisces, mid-month of August 2025, mid-August, ito na po ang inyong reading. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig. Ngayon, Pisces, anong kailangan yung marinig ngayon? Energy check tayo. Message po para sa mga taong ito. Pisces, okay, may umaangat dito. May umaangat. Guidance, ayan na. Kusang umaangat, yun yung mga gusto natin. Tumatalon-talon ba? Okay. Isa-isahin natin guys. The Lovers. This one is in reverse, pero lagi kong namamention kahit naka-reverse, nakabaliktad sa akin. See the Lovers. Love pa rin yan, okay? Umaangat pa rin ang pag-ibig. Love is the key. Love is the answer. Pero ito tayo, madalas marahil, baka napapagod na kayo na marinig to kay Moonchild, pero huwag niyong kakalimutan din yung kayo. As a Pisces, very compassionate kasi kayo, empathetic. Minsan, may pagkakataon na inuuna nyo pa yung ibang tao muna bago ang sarili. So yes po, more on self-care tayo, self-love ha, kapag naka-reverse si the Lovers. So priority nyo rin kayo, yung kayo mismo, the Star, the Fool, major ang umaangat dito, Knight of Wands, Three of Pentacles, the Page of Cups, isa-isahin natin, Eight of Cups, Ace of Pentacles, ayan, ang dami, hindi natin pipigilan. Okay, so, money opportunity guys, unahin ko na to, na-mention ko na yung more on self-care, self-love. Meron ba kayong naisip na bagong negosyo, trabaho? Merong opportunity po. Okay, hindi kayo mawawalan. Ito naman siya hindi mawawalan. Manifestation card, the Star, the Ace of Pentacles, panghawakan nyo na ang bataan. Charis, inurong ko lang kayo. Panghawakan nyo na kung ano yung nakikita nyo kayo or kung ano yung gusto nyo matanggap. This is about your hopes, your wishes, your goals. Nine of Cups. Yes po, yun yung mga pangarap nyo. Okay. Hindi kayo mawawala. Claim na natin. Ayan naman, manifestation. Be positive. At yung security, yung stability, yung comfort na deserve nyo ay marireceive nyo. Mid-August. Gusto nyo yun? Okay. Or ano yun, naghahanap kayo, or ano talaga kayo? Ongoing ang paghahanap ng bagong trabaho, pagkakakitaan, why not? Yes po, merong opportunity. New source of income, extra work for an extra income. Para higit yung mabigyan or sabi ko nga yung puso nyo, yung mga puso nyong mamon para makapag-provide sa family or sa ilang tao sa inyong paligid at yan ay hindi po imposible. Yes po. Kung hindi yan mag-apply, other messages tayo. I know medyo kasi umangat unang-una na manifestation kasi marahil for some of you meron kayong pinaglalaanan, merong ilang gastusin na very normal, minsan palabas ang mga sitwasyon, parang ang bagal nung gusto nyong makita pa sa inyong mga buhay, karera or pera, pero may pagkasapat akong nakita. Kung ano yung ngayon, tulungan ng sarili, do some reflection kung paano nyo may improve yung situation nyo ngayon. Okay. Ayun, una kong nakikita, buhay career. Or meron kayong tinatrabaho kasi this is about your wishes, your hopes. Why I'm getting a message dito, parang iniingatan nyo. Halimbawa, meron kayong iniingatan na, kumbaga, it is a secret pa, na hindi nyo mabulgar, na raw yun. Meron ako secret sa nakikita, or kumbaga, meron kayong tinatrabaho ng tahimik lang. Yung ilang laban na tanging kayo lang ang nakakaalam. Na okay lang naman kung hindi pa kayo handa. Especially if parang confidential ang mga sitwasyon. Okay. Or may ilang tao lang na nakakaalam nito. Umangat yung communication.
teammates, workmates, ilang nakakatrabaho nyo. This is something mawo-work out nyo together. Pero kung kailangan nyo munang mas bigyan ng focus at laan ng buhay karera, ng tahimik lang, mas maganda guys. Okay? Mas mapapaangat nyo kasi dyan yung ano yun, moonchild. Yung kinang nung ginagawa nyo, lalo kung hindi nyo pa isa-showcase sa showtime. Parang gano'n yung nakukuha kong energy, guys. So, timing. Especially kung hindi pa kayo handa na ipamalita itong mga ginagawa nyo. It could be a secret project po ba? Okay, or maybe ito yung pinaka-advice, huwag kayong magmamadali, huwag kayong padalos-dalos. So, reversal tayo ha. Pwedeng kayo to sa inyo mismo or merong ilang tao sa inyong paligid na nagsisikreto. Yes po. Paano na yun? Hindi na to sikreto, moonshot. Hindi kailangan katakutan yun. This is something, sabi ko nga, may pagkinang, may pagtaas, or makatutulong para sa higit na i-improve ng inyong mga buhay, karera, at kaperahan. Yes po. Romance, meron tayong nakakita. Could be someone new. Opportunity kung saan natin i-apply. Single, especially, it could be someone na pinapangarap nyo or ipinaangat nyo na sa mga tala. Iniaangat nyo, hindi lang sa mga tala, pero sa ating nag-iisang creator, si Lord, maging ano pa man ang inyong faith, umaangat yung mga wishful thinking nyo, at hindi yun imposible. Okay. Other messages, kung meron kayo, ayan, alam ko patalon-talon si Moonshad, ang daming nais iwan ng baraha, guys. Self-care, self-love, yung una kong nabitawan, 8 of Cups. So, reversal, unang-una na dyan, hindi po isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Pisces, kung meron kayong nararamdaman dyan, physically, mentally, emotionally, very important to listen to your body. Sa part na ito, kayo po ang higit na makapagsasabi. Again, kung hindi kayo mismo, meron kayong ilang tao sa paligid nyo na higit na kakailanganin kayo or kayo tong nandyan para mag-provide nung physical, mental, financial support, at yan po ay hindi nababaliwala, umangat ang mga pusong mamonyo as I've mentioned, okay? Ayan, this is something ma-work out, parang kayo yung pinanghawakan din ng taong ito or ilang tao sa inyong paligid. So, laban lang. Ito na naman tayo, laban lang, tuloy lang. Okay, marami kayong iniisip, ang daming nakahain sa inyo. Merong mga suporta, hindi kayo nag-iisa, kahit pakiramdam nyo minsan, merong tendency na parang bit-bit nyo ang daigdig. Ganun. Okay? Manifestation. Samahan ng dasal itong mga gusto nyo pang makamit, marating in life. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo, mid-month of August 2025, Pisces.